Ang punla ay isang maliit na halaman na unang bahagi ng paglago. Bagaman maliit, ito ang unang hakbang sa paglaki ng isang matibay at mabungang puno. Sa panahon ngayon, kung saan patuloy pang lumalala ang global warming at pagkaunti ng bilang ng mga puno sa lungsod, mas lumalakas pa ang panawagan sa pagprotekta sa kalikasan. Sa pagdiriwang ng Environment Month at Saling Festival ngayong buwan ng Hunyo, nagsagawa ang City Environment and Parks Management Office o CEPMO ng pantry activity sa Malcolm Square sa Baguio City nitong linggo, June 22, kung saan libreng namigay ng punla sa publiko. Libu-libong native seedlings ng Benguet Pine ang ipinamigay sa mga residente para hikayatin ng mga ito na magtanim sa kanilang mga bakuran at komunidad. Isa sa mga tumanggap ng punla ay ang 74 na taong gulang na si Nanay Nora. Sila ang ating mga bayani. They are our heroes. Kasi kung wala sila dyan, wala tayong makukuhang ganito. Yes. My heart is as jumping in joy. Nag-jumping ako. Talagang masayang-masaya ako, nakakuha ko. At saka malalaki pa yung nakuha ko. Oh. Marami rin sa mga residente ang nakiisa sa nasabing aktibidad at nagpahayag ng kanilang suporta sa tree planting program ng lungsod. Katunayan, ang certified plantita na si Mercedes ay isa rin sa mga pumila at nakakuha ng punla. Malaking bagay yan pagka nagtatanim tayo ng mga puno kasi yan malaking tulong sa kalikasan natin pagka may bagyo, may mga yung mga prevent ng mga wind, ganun. Kung nagtanim ka, dapat lang yan hanggang sa dulo ng the ending na yung tanim ay magiging siya, parang tao may ending siya, ganun. Hindi pwedeng putulin yan kasi bawal yan sa government natin. Kaya napakaganda na nagbibigay kayo ng free na seedlings sa public. Thank you! Ikinatuwa naman ng CEPMO ang aktibong pakikiisa rito ng publiko. Katunayan, target nilang makapagbigay ng mahigit 1,000 punla na maaaring itanim ng mga residente sa kanilang mga bakuran. We are conducting free seedling dispersal po sa Baguio residents para magtanim po sa kanilang mga bahay. Kahit tig-1 o tig-2 since kulang po ang ating watershed na pagtatamnan, we encourage po Baguio residents to plant at their own homes. Ayon sa CEPMO, mahalaga ito lalo pat nasa 150 na mga puno sa lungsod ang namamatay kada taon. Ang estimate natin is mga 150 per year yan. Usually private properties yan. Hindi naman tayo nagkakat sa mga parks, forests at saka mga ibang green spaces. Kasi nga hindi natin maiwasan yung nag-a-apply ng building permit. Yung mga usually kasi yung mga private properties may mga pine trees doon. So hindi natin talaga makontrol yun kung private property. Talagang kung may building permit na siya at na-issuean ng DNR ng tree cutting permit, wala tayong magagawa, makakakat siya. Sa ganitong paraan daw natitiyak na mayroon pa ring sapat na forest cover ang lungsod. Ang pantry activity ay nagsimula noong unang linggo ng Hunyo at magtatagal hanggang sa June 29. Sa gitna ng mga hamon sa kalikasan, nananawagan ang CEPMO sa mga residente na makibahagi para sa pagprotekta sa kalikasan. Christopher Umayam, RNG News.